negosyo, you have to look for a mentor. You have to look for a coach. Hi, I'm Martin. I'm a young entrepreneur. Oh, ayan. Good afternoon po sa ating lahat. And before I begin, I just want to thank Coach Sunshine for hosting this event for this afternoon. And of course, kay Mentor Jusan for inviting me to participate in a very exciting Wednesday session. Ayan, di ba? Guys, to make it easier for everyone, if you guys can turn on your cameras, no, para maging interactive. Kasi, in a Zoom setup, talaga siya, mahirap talaga na wala kang nakikitang face, no? So if you guys can turn on your cameras, meron po tayong 60 right now, no? So let's make this interactive para naman hindi lang ako tuloy-tuloy nagsasalita. Talaga siya? Nag-uusap talaga tayo. There's such a big difference, ano? Ayan. Oh, thank you, no? Sa mga nagbukas ng camera. Sana marami kayong points for this week. At pwede pang humabol yung mga mabibless na magbubukas ng camera nila. Ayan. So, magbubukas ka ng camera mo, dadami ang points mo this week. Ayan. Ayan, okay. Okay, good enough. Okay, kasi kaming mga tito at tita niya sa Usana. Nagsimula po kami sa Usana na walang Zoom technology. So, sanay talaga kami sa kausap namin na may facial reactions, di ba? Na umaasa kami sa mga itsura ng mga kausap namin. So, this is very important for us. All right. So, good afternoon, everyone. I can't remember the last time na nagbigay ako ng Zoom training at 2 p.m. So, this is the first for me. So, yeah, let's maximize this. And it just makes sense, for, especially for those who are doing Usana full-time. I know na sometimes itong mga Zoom session on a 2 p.m., ito yung mag-fill in ng mga ating mga dead hours, di ba? So, well, I'm glad to be of service. And for today, we'll be talking about social media marketing, especially that almost 1,000 people would go to the Malaysia Asia Pacific Convention, and you would get to maximize that. Of course, aside from yung matututunan ninyo sa convention, go ahead and type ME, M-E, di ba? If you will be part of the Malaysia Asia Pacific Convention, I'm very excited to see everyone in there. Yan, si Coach Sunshine na napakagaling mag-host. Grabe, sobrang impress ako. Kulang na lang hingiin ko siya kay Coach Jusan. Di ba? Malapit ko na siyang hingiin kay Coach Jusan. Di ba? Ayan, napakarami pala natin, no? So especially that, of course, number one, the priority there is for you to experience because Usana is an energy business. So mahalaga talaga na maramdaman mo yung energy ng community. At yan din yung magpapakapit sa'yo sa business because you'll be meeting a lot of successful people there. Number two, of course, the learnings, di ba, na matututunan mo doon sa Malaysia Convention. And number three, for you to maximize, no, yung, kumbaga magkaroon ka ng ROI sa nilabas mong pera, no, to spend doon sa convention, dapat na ma-market mo din yung experiences na yan. But sometimes you feel like you're marketing yourself through social media, but it's doing you the opposite, no? You're making your customers or your prospects steer away kasi nakaka-turn off yung post mo, o kaya naman hindi naman attractive, so nai-ignore lang naman talaga siya sa social media, di ba? So I think that's the importance of social media. Just to give you a brief background, no, kung bakit ako ba yung ewan ko kung bakit favorite ako ng mga tao na tawagin for social media marketing. It's because when we started Usana, that was 2011, ang Facebook lang, ginagamit lang po talaga yan para sa Farmville, kung hindi nyo naaalala yung Farmville na yun. Diba? So, wala pa talagang social media marketing. Yung personal branding ng mga panahon na yun. People would use social media para gumawa ng mga cryptic posts sa Instagram. Hindi pa uso dati yung ipopost mo ng very elaborate post yung lifestyle mo sa Instagram. Hindi pa uso noon, di ba? Parang lang talaga sa yung alam mo yun, yung mga nag-emo-emo, they'll post it sa Instagram. Tapos yung Facebook naman, literal na ginagawa naming chatroom yung wall namin. Di ba? Kunyari, meron akong gustong sabihin kay Coach Jusan. So wall post talaga kami. Walang chat-chat dati. Di ba? So hindi pa uso dati yung social media branding. But, na-realize ko lang when I was starting at the age of 20, na-realize ko lang yung, yun yung kasagsagan na nauuso na yung Facebook and Instagram.
I get to experience how powerful social media is. In fact, I was able to grow my business, I would say, 95% through social media. Di ba? Ganun siya powerful. So right now, you have a very, very effective and powerful tool for you to grow your business, di ba? Pero, kung hindi mo siya na-maximize, sayang naman siya, di ba? Of course, we need to directly approach people to, to prospect them. We have to keep on talking to people outside. But at the same time, there's such thing as attraction marketing, di ba? Ibig sabihin ng attraction marketing, people would just ask you, di ba, Mark, ano bang ginagawa mo ngayon? Ano ba yung mga post mo dyan sa Instagram? Bakit parang meron kang project ngayon? Baka naman pwede mo ko idamay dyan, O kaya, Coach Sunshine, grabe nakita ko kanina at 2 p.m. You are in a webinar. Ano ba yun? Ba't ang dami niyo dyan? What are you learning about? What are you learning about? Diba? Bakit may social media training kayo? Anong meron? So when you get to make that curiosity sa market mo, people would just go to you and prospect you instead. Diba? Kabaliktaran yung mangyayari. Instead of you looking for them, diba? People would ask you questions because ang taas ng alam mo naman ng mga tao, diba? They're naturally curious. Diba? Kaya nga, very important na matutunan natin yung elements, di ba? And usually, I have a higher energy than this, pero every time kasi na mataas yung energy ko, ang dami kong nakakalimutan sa mga talks ko, kaya kinakalma ko yung sarili ko, especially 2 p.m. Alright, okay. So, well, just a trivia, no? Actually, this was 2018. Hindi ko lang nahanap yung bagong ano bang tawag doon? Yung bagong statistics right now. But it's the same. It's still the same na sa buong mundo, the Philippines is still, di ba, the number one social media consumer sa buong mundo. This is the perfect time, di ba? This is the perfect time, the perfect country, di ba? The perfect market for you to be maximizing your social media for your business. Ibig sabihin, ang mga tao ngayon, kunyari, magla-lunch ka sa labas, ito napansin ko, lahat ng workers nagso-social media habang naka-break sila. Di ba? Even yung mga yung mga naniningil sa toll gate, naka-social media yan. Yung mga security guards na inaakala nyo na busy-busy sila, na meron silang ginagawa sa logbook nila, nandun po yung cellphone nila sa logbook nila. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng tao ngayon, nasa cellphone talaga nila and they're very active sa social media. I would say because people are relatively friendly and people, meron tayong malaking FOMO, no? Yung fear of missing out, no? So napaka-prevalent, di ba, ng social media consumption sa Philippines. Di ba? Kaya nga very important na malaman mo to para ma-realize mo na, sometimes you just have to work on your social media. That might be the missing piece, no? Para ma-build mo yung business mo. Kasi bakit ganon, coach? Ang sipag-sipag ko naman mag-training, ito naman talaga yung ginagawa ko, nagpa-power hour naman. Tapos ang una kong tinatanong kapag yun yung mga sinasabi sa akin ng associate, what's your social media link? I'm gonna check it. Tapos pupunta ako sa social media niya. So for example, alam niyo ba, kahit na napresentan nyo na yung guest nyo, alam niyo ba ang ginagawa ng hindi nyo namamalayan? They would visit your social media kasi they wanna know kung anong nangyayari sa inyo sa business na ino-offer mo sa kanila. Tapos makikita nila yung social media nyo. Wala namang nangyayari. Wala ka namang sinishare na progress mo. Wala namang something na ikaka-excite nila para gawin yung business mo. Di ba? So, hindi mo nga naman na ma-maximize yung social media power niya. Di ba? So, ayan. Philippines is number one, sabi nga nila. So, what are your top social media goals, no? Whenever you wanna use the social media to market or even to brand yourself. Number one, actually, ang pinakamalaki dyan, is just awareness. Di ba? Hindi mo naman talaga immediately kailangan magbenta na kapag nag-post ka ng Nutrimil dyan, mag-expect ka na dapat may sales ka kaagad. Hindi mo naman agad goal na magkaroon ng customer loyalty or ad generation. At the end of the day, ang goal mo lang naman talaga dyan, kaya nga binibuild mo siya on the daily basis, on a very regular, consistent level, is because you want to build awareness. Ibig sabihin, actually I would call that the billboard effect. Alright? So for example, just to make this concrete sa inyong imagination, So kunyari, hindi mo naman kailangan ng septic tank cleaner. Dito kasi sa Luzon, merong sikat na septic tank cleaner
Ang pangalan niya, Soliman. Soliman, Easy Septic Tank Cleaner, di ba? So, alam mo, meron silang campaign before na pininturahan nila lahat ng mga bakanting wall dito sa Luzon. I would say Northern Luzon specifically. Ng red and yellow na paint. Nakalagay doon, napakalaki. Easy Septic Tank Cleaner Soliman. Na araw-araw mong nakikita, pero hindi mo naman kailangan. Di ba? So, that day na dumating yung point na you need a septic tank cleaner kasi nag-overflow yung toilet. Pasensya na sa mga kumakain ng lunch, ano? But suddenly, naghahanap ka ngayon ng septic tank cleaner. The problem is, hindi naman yan basta-basta meron tayong kilalang septic tank cleaner. But because, dahil araw-araw mo nakikita yung Soliman Easy Septic Tank Cleaner, di ba? You would just search on your Facebook app, Soliman Septic Tank Cleaner, immediately nahanap mo na sila. Ibig sabihin, yung araw-araw na pinopost mo sa social media, it would add up on the branding na ginagawa mo para merong mangyari sa buhay ng mga prospects mo. They would just contact you. Na-frustrate sila sa income nila, diba? They would just contact you. Uy, ano ba kasi yung side hustle na yan? Na-frustrate sila sa health nila and maybe you were selling somehow, a little bit of health. Alam mo yun, yung taking care of your health, diba? Iko-contact ka nila, di ba? And araw-araw kang nagpo-post, so hindi ka rin mahirap i-reach out kasi they would know na active ka sa social media. Ang tawag ko dyan is the billboard effect. Kaya nga, alam niyo yung mga nagre-reject sa inyo araw-araw, no, dito sa business na to, huwag niyo silang i-unfriend, huwag niyo silang huwag niyo silang i-FO, huwag niyo silang awayin. In fact, just keep in touch with them, di ba? Mag-comment ka pa rin, uy, happy birthday, uy, hi, hello, uy, ang cute naman ng dog mo sa mga post nila. Meron nga akong I would say power hour na ang goal ko lang talaga on Facebook is just to comment on people, just to keep our relationship sa kanila. Kasi alam nila na active. Ako, ito ang napapansin ko pa nga, when you comment on people, no? They would, for some reason, pag kino-commentan ko yung mga post ng mga tao sa Facebook, I would immediately get interactions from them. Either magla-like sila sa post ko, magla-like sila sa comments, o magko-comment sila sa aking mga post. Ibig sabihin, they are reminded, di ba, na nag-i-exist pala tong taong to. Kamusta na ba si Sunshine? Parang gano'n. Kamusta na ba si Mark, di ba? So, ang tawag dyan, billboard effect. Kaya nga, huwag kang ma-frustrate na feeling mo. Bakit gano'n? Wala naman ako maraming likes. Alam mo, meron akong downline before, nadala ko sa Asia Pacific Convention. Tapos talagang he invested on it. Tapos sabi niya, bakit gano'n naman nagla-like sa akin sa Singapore? Wala naman nagla-like sa mga post ko sa Singapore. Guys, huwag kayong mag-alala. Insecure people will never like your posts. Ayaw nilang nakikita nila na nagpo-progress ka sa buhay. But, darating ang mga panahon, susuko sila and alam nila kung kanino sila pupunta. Kaya, just keep on doing it. Alright? So, we have mali yung na-type ko dito. We have a long-term business, I could say. Di ba? Don't screenshot this, We have a long-term business. Ibig sabihin, kung hindi sila yung magpapa-gold director sa'yo, maybe sila yung magpapa-ruby director sa'yo. Diba? Kung hindi sila yung magpapa-ruby director sa'yo, maybe sila yung magpapa-emerald sa'yo. Diba? Pili ko kanya-kanyang market. Ako na nagsasabi sa inyo, yung market nyo para maging gold director kayo are never your close friends. Tama? Bakit? Kasi they're too over-familiar with you, imposibleng sila yung ma-attract mo sa first stages of your business. Ang mga yan, mag-join na yan mga yan kapag kumikita ka na ng mga kalahating milyon, yung wala na talaga silang ibang choice kundi i-message ka kasi nagpo-progress ka na ng malala, di ba? So ngayong nandun ka pa lang sa first stages of your business, okay lang yan na hindi sila yung na-attract mo. Kaya nga sila tinawag na close friends kasi sila ang close-minded, di ba? So yun yung logic nun, kaya close friends, okay? So ngayon, let me just say na branding precedes marketing. Ibig sabihin, for marketing, for you to market yourself, di ba? Branding is very important. Di ba? Lagi naman nating naririnig yan. Di ba? Sa aming mga taga-probinsya at taga-bukid, ang ibig sabihin ng branding sa amin, tinatatakan namin yung kalabaw para ma-identify mo sino ba yung inahing kalabaw. Alam mo yun, yung pinapaso mo yung kalabaw sa puwet. Di ba? Nilagyan mo ng marka para alam mo kung kanino siya. Ng malaking lote. Iba-iba ang may-ari ng kalabaw dyan, di ba? Nakaka-relate ba kayo sa mga taga-bukid dyan, di ba? Pero sa panahon ng internet age, we are indeed in the internet age. Branding is really important, especially that you're trying to
penetrate the very populated market of social media. Imagine mo naman ngayon, di ba? Bakit ka naman mapapansin sa pag-scroll sa newsfeed samantalang napakadami namang posts, di ba? Thousands of them every day. Ngayon nga, hindi na natin maubos yung newsfeed na, di ba? Kabahan ka na pag nauubos mo yung newsfeed mo. Ibig sabihin, konti lang ang friends. Joke lang. Alright. Okay, so when you see this logo, what do you think of? Automatically, di ba? Imagine mo, wala ngang word na Apple dyan, pero you would know na this is the high-end, high technology, American technology brand called Apple. Alam mo kaagad na mahal siya, di ba? Alam mo, nagulat ako. Alam nyo ba na nirerentahan ng iPhone ngayon para sa mga pupunta sa concerts? Nag-viral yung post na yan, di ba? Nirerentahan ng iPhone ngayon. Bakit? Siyempre nga naman, hindi nga naman cool kung bigla ka mag-video sa Taylor Swift concert tapos hindi ka naman naka-iPhone, di ba? Although ang question ko lang, bakit ka naman gagasto sa Taylor Swift concert na hindi mo afford ang iPhone? Joke lang. Di ba? Pero ibig sabihin, alam natin automatically, di ba, na ang Apple would immediately tell people na it's an expensive product. Di ba? Hindi biro-biro yung presyo ng iPhone, right? Pero, pag sinabi mo namang Samsung, hindi expensive product yung may isip ng tao. Ang iisipin ng tao, it's a very customizable technology. Di ba? It's a very personalized phone, di ba? So, yun yung maisip ng tao. So, para silang valuable company. In fact, Samsung nakapenetrate na sa top 10 most expensive technology brand, di ba? Pero, magkaiba sila ng brand. Ibig sabihin, ang Samsung, hindi siya nakapokus sa aesthetics. Hindi siya nakapokus sa itsura ng phone. Hindi siya nakapokus sa... In fact, di ba, I find the camera lenses ugly for me, ha? Napaka-bulky, napakalaki ng mga cellphone, di ba? Tapos, ayoko yung itsura niya, di ba? Pero makaka-rely ka naman sa yung zoom capability ng phone, 'di ba? Yung customizable, blah blah blah. Meron talaga siyang market. Meron siyang tina-target na market. Pero pag sinabi mo namang iPhone, actually, napaka-basic nga ng iPhone eh. Magsasawa ka nga sa kanyang sa kanyang IU na tinatawag, yung kanyang interface, 'di ba? Design interface, napaka-boring nga kasi hindi mo maka-customize, hindi mo mapapalitan yung message logo mo ng cupcake, di ba? Sa Samsung, magagawa mo yun. Hindi mo mapapalitan yung font type mo, di ba? Pero pag sinabi mong Apple, di ba? Elegant, di ba? Expensive, di ba? Wala kaming pakialam kung di mo kami afford. Ganun yung Apple eh, di ba? Kaya nga, alam mo ba, ang Apple, no, never yan magpapasale. Wala siyang discount sale. Hindi siya kasama sa Black Friday sale sa States. Diba? Never siya nagdi-discount. Kasi nga, ang mentality niya, we're gonna make our products expensive because we are worth it. Diba? Because we put technology on your phone. Diba? So, wala siyang pakialam. Diba? So, well, anyway, I'm just using this example kasi lahat naman tayo may phone. At, diba, aminin man natin o hindi, almost status symbol na nga ang phone sa atin eh. Hindi mo man sadyain, di ba? Ang una mong titingnan sa cellphone, sa tao, cellphone niya. Parang kunyari may nang bobola sa'yo na iniisip mo, ini-scam ka, titingnan mo muna yung phone niya. Ay, siguro hindi scammer to kasi naka-iPhone 15 Pro Max fully paid naman siya. Joke lang, di ba? So, ibig sabihin, baka mababa yung chance na scammer siya, although hindi naman talaga siya accurate, di ba? Guys, if your phones are not Samsung or Apple, di ba? Don't get me wrong. Hindi naman kailangan Apple at Samsung. I'm just showing you, di ba, yung idea na, may brand talaga na nakikita ang tao. Look at that. Kaya pansin mo ang Usana, no? Kung makikita mo ang Usana, hindi dapat tayo nagdi-discount ng malala sa products natin. Kasi sinisira mo yung brand kapag pinapatugibs mo yung customer mo, di ba? O kaya 6 months installment mo yung Usana, o kaya nililipat mo sa Ziploc yung products, di ba? Sinisira mo yung brand niya. Kasi ang brand niya talaga is high-end. Ibig sabihin, we don't wanna call it expensive, but we wanna call it high-end. Kasi imagine mo, no? Millions and billions of dollars of research money ang pinunta nila dyan, di ba? Sa product na yan, para gawin yan. Tapos ibibenta mo lang sa Ziploc. Tama? So, in short, keep it that way. Instead na galingan mo kung paano ka magbebenta ng
ng mas murang product, galingan mo kung paano magbebenta ng mas mahal na product. You guys get my point? Kaya nga, alam mo, okay, bigyan ko kayo ng idea, no? Okay, alam niyo yung pag-zoom nyo araw-araw, okay? Nagmamatter pa nga sa prospects nyo kahit hindi nila intentionally iisipin, nagmamatter sa kanila yung itsura ng Zoom mo. Di ba? Kung inayos mo ba yung background mo, kung namili ka ba ng maayos na virtual background, di ba? How's your lighting? Di ba? Pixelated ba yung camera mo? Kahit na, kahit, alam mo yun, yung kaya nga, very important na lahat ng mga pinapakita mo sa customer mo is well-branded. You guys get my point? Kaya nga, kung kumita na kayo sa Usana, you have to invest in your technology, especially if you're using the technology, di ba, to earn money. Di ba? Reinvestment yan, di ba? Kahapon, nag-present kasi nasa ka-Bible study group ko si Mentor Natsunyo. Tapos nag-excuse ako sa kanya kasi may guest ako. Pumunta ako sa office niya, di ba? Ako sa office niya para mag-present. Grabe yung gamit niya para sa mga Zoom presentations. Ang ganda ng lighting, ang ganda ng mesa niya. Alam mo yun, parang alam mo pinagkagastusan. Pero kung kikita ka nga naman ng 2 to 4 million pesos a month, di ba? Through your Zoom technology, why would you not invest sa technology mo? Di ba? Even sa maraming bagay, naalala ko nung na-launch natin yung collagen product, biglang nagkaroon ng photoshoot si Mentor Jisan Gremio, di ba? Of course, people would be curious and people would be attracted and people would know na maganda yung collagen product kasi hindi lang siya nagtimpla ng juice niya at pinost sa stories niya, di ba? People would be attracted kasi may campaign talaga siya. Di ba? Kaya nga, actually nag-photoshoot din ako ng collagen, hindi ko lang bagay kaya hindi ko na pinost, di ba? Anyway, moving forward, ayan. Okay. So, what are the key areas you need to work on? Of course, number 1 is your identity. Dapat, before you brand yourself, dapat kilala mo muna yung sarili mo kasi kung hindi nagre-resound yung identity or yung binabrand mo online, it wouldn't feel good on yourself eh. So, for example, alam mo yung mga, let's say, paano ba? Ano ba yung good example? Sige na nga, wag na nga ako mag-example, di ba? So these are the questions. Number 1, how would you differentiate yourself from the others? That's a good question to ask. Kasi lahat naman tayo may unique about us eh. Di ba? So, ask yourself, di ba? Kunyari, ako, when I was 19, 20 naman, nung early years ko sa Usana, I wouldn't say I look better than now, di ba? So, hindi ko naman talaga, kumbaga, pinagmamalaki yung itsura ko noon. Pero, I'm a hard worker, di ba? I'm a hustler. So yung brand ko dati, I'm a hustler. Alam mo yun? Daily grind. Alam mo yun? So, ask yourself, anong special about you, di ba? And at the same time, what do you seek to achieve? Di ba? Iba kasi yung nagbabrand ka for the sake na maganda yung social media mo. Iba naman yung nagbabrand ka to sell your goal. Di ba? So, in the first place, we are talking about Usana. What would your brand be, di ba? That you would find your market attractive on you. Diba? So, kunyari, alam mo yung feel mo na, basta ako ang branding ko, ako yung hikay girl sa Facebook. Ano naman ang kinalaman nun sa business? Wala naman. So, hindi siya magandang branding. O kaya, basta ako yung yung radical na, aktivista, yung politika ako, di ba? But again, are you branding yourself to be genuine on social media or are you branding yourself, di ba? To market yourself for your Usana business, di ba? I think that's the more important question. Actually, alam mong napansin ko, nag-iiba talaga yung brand natin. Kaya pasensya na kung naka-sombrero ko ngayon at naka-t-shirt kasi iba na ang branding ko ngayon. Laid back na ako ngayon. When I was on my early 20s, talagang heavy photo shoot, di ba? CEO feels, di ba? Because I was marketing myself as the millennial leader, di ba? I even have a Facebook page, di ba? Kaya nga, dapat lagi ako naka-quote, dapat lagi ako merong content about leadership, about, young people empowerment. Lagi nga akong gano'n because, I was branding myself as a reliable Usana partner na if you're gonna contact me and you wanna partner with me, di ba, with my Usana business, that's gonna be my USP or unique selling proposition, di ba? It's because I'm a leader and I'm young, and I can lead you even if I'm young. Parang ganun yung branding ko. You get that, di ba? So, that was my
That was my USP, unique selling proposition. Pero as I grow older, di ba, nagiging laid back ako, di ba? Ayoko na ng quote. It doesn't make sense in today's weather right now, especially in the Philippines, di ba? Tapos I ventured more into my physical health, di ba? Yung importante na sa akin ang movement, ang prioritization ng health. Kasi nung bata naman ako, wala naman akong pakialam sa health. So na-rebrand naman ako. Ngayon, nagugulat na ako na every time I get to be invited sa mga Success Saturday. Ang gusto na ng topic, weight loss, di ba? Weight management, di ba? So, nag-iba na yung brand natin, di ba? Kaya nga, it's very important to identify your brand kasi even yung content ng social media post mo would base in there. So, for example, right now, naka-weight loss, health, let's say, sige, wellness coach, di ba? Branding na ako. Hindi na pwedeng nagpo-post ako na nagmi-milk tea ako o kaya nasa McDonald's kami nagdi-date. Hindi na pwedeng ganun, di ba? Kasi nga, naka-base na yung content ko doon sa identity ko. And identity is very important. Kaya nga, alam mo yung mga AI na yan, hindi ko talaga, alam mo yun yung mga gagawin mong Korean looking yung sarili mo, guys, that would make you feel bad. If not worse. Kasi, you are, di ba, you feel good kasi you look good sa template ng Korean na physique o kaya sa Korean na costume o kaya sa, you get my point, sa someone with broader shoulders, someone with abs, di ba? Pero after that, mas lumalaki lang yung frustration mo na hindi ikaw yun. Di ba? Embrace yourself. Kung sino ka, yun ang ipakita mo, yun ang i-brand mo. Kasi feeling ko, kung hindi mo mamahalin yung sarili ko, mas mahirapan ka mahalin ng ibang tao. Kaya nga alam mo, when I was starting, at ang dami-dami kong tigyawat, when I was on my early 20s, literal na puro side view yung aking post. Diba? Kasi may nakita kasi ako sa mga YouTube trainings na kapag hindi ka daw nakatingin sa camera, mas mysterious looking ka eh. Pero ang totoo na, naka-side view ako lagi kasi nasa right side lang yung tigyawat ko, so lagi nasa left side yung tingin ko sa camera. Di ba? Pero alam mo, ngayon, kahit na-stolen shot mo na ako at makita mo yung mga pores ko, I wouldn't care anymore. Kasi naniniwala ako na ang brand mo talaga is yung ikaw talaga. Di ba? Kaya nga, sometimes people would tell me na, Martin, your social media posts are too informal, di ba? But that's me. I'm very informal if you meet me in person. Lagi ako nagpapatawa, di ba? In a very formal meeting, I would be the one na magpapatawa, di ba? So, hindi ako pwedeng lagi nagsiseryoso kasi that's not me, di ba? So, that's the step one. Okay? So, who are you and what is your mission, di ba? Kasi of course, attached with our business is our mission, di ba? Ano ba yung mission mo with your platform of USANA? Di ba? Number one, are you a mompreneur who wants to inspire others? Teka lang, alisin ko lang yung chat kasi natatakpan niya yung slides. Ayan. Are you a mompreneur who wants to inspire other mothers to follow their dreams while fulfilling her role to her kids? Di ba? Actually, very attractive ang mga mompreneurs kasi lalo na ang daming mga housewife na naghahanap ng pagkakakitaan. Pero ang concern nila, kaya ko bang i-juggle yung time ko? Di ba? Number two, are you a digital marketer who wants to run a full-time business in the comforts of his or her home? Kasi very attractive din yan, di ba? Especially kung kaya mong gawing aesthetics yung bahay mo kasi nandyan ka buong araw. Kung abala mo talaga is gawing aesthetics ang bahay mo, di ba? Although feeling ko patapos na rin yung era ng digital marketer na home base. Kasi right now, dapat dynamic remote worker ka. Mas attractive na yung nagta-travel siya, di ba? Mas attractive na yung lumalabas siya and they still can build their business, di ba? Number three, are you a leader who wants to inspire and motivate people to become leaders as well? Are you an artist? Alam mo, dati-dati, hindi uso pa yung hindi ko naman pinopromote ang pagtatattoo, Pero ako talaga, ang daming tumipigil sa akin on my early 20s na, uy, Marty, huwag ka magpapatattoo, Ruby director ka, nakikita ka pag nagtotok ka. Sa utak ko, but I'm an artist, that's me, di ba? So, hindi nababawasan ang capability ko to lead people just because I got a tattoo for myself, di ba? So, wala talaga silang nagawa. Kasi at the end of the day, ang goal ko talaga is to attract people na whoever you are, ano man yung pinanggalingan mo, ano naman yung placement ng mindset mo, the business would work for you. You get that? Ayan. Di ba? So, hindi ko sinasabi magpatattoo kayo kasi baka mamaya hindi mo rin naman bagay magpatattoo, di ba? So, binabagayan din. Joke lang. And health advocate who wants to promote the importance of health and wealth. Of course, ko ba? Hindi ko naman sinasabing
kailangan may abs ka para maging health advocate ka. But of course, no, syempre, nagre-reflect din naman sa'yo. Mamaya, mukha ka naman puyat, di ka naman natutulog, lagi ka naman nagpa-fast food, di ka naman physically active, di ba? Sa Zoom ka lang magaling mag-talk ng health and wellness. Syempre, kailangan ini-embody mo rin yung brand na gusto mong i-put out there, di ba? At teacher, kaya nga, nung mataba ako, never ko talagang pinag-usapan yung health and wellness. So marami akong tigyawat, skip ko talaga yung Celebib slides. Kasi sabi ko, out of stock po tayo ngayon. Di ba? Joke lang. Di ba? Joke lang. Biro lang. A teacher who wants to emphasize non-traditional life lessons aside. In short, lahat po tayo, imposibleng wala kang brand. Di ba? Ang tanong mo dyan, kunyari, an associate, 2 nights ago, nagtatanong sa, ano po bang brand ko? Sabi ko sa kanya, kung hindi mo maisip kung ano yung goal mo or mission mo with your Usana platform, ano naman yung tagline na feel mong i-promote? Di ba? Yung ano mo, kunyari, si Coach Josan, ano siya no-brainer, alam ng tao, boss babe, di ba? Women empowerment, hindi pwedeng maliitin kahit na babae, di ba? Hashtag babae ako, ganyan, di ba? Kapag sinabi mo namang, kunyari, si Coach Gabe Faustin naman, di ba? Sa naman yung parang, yung, the cool young leader. Alam mo yun, yung hindi siya yung typical na seryosong young leader, parang ganyan, di ba? Si Coach Mayan, siya yung yung best friend ng bayan. Yan, di ba? The approach. Napalitan na Coach Mayan yung kayo. Napalitan na yung branding mo, best friend na ng bayan, na joke lang. Diba? So parang the friendly coach, ganyan siya, diba? And of course, yung powerful na blazers niya, diba? Kaya nga, pag sinabi mong Coach Mike, hindi mo mai-imagine niya na naka-blouse lang. Dapat may blazer, ganyan, diba? So, very important. Even yung outfit natin, importante, diba? Okay. So, who are you and what is your mission, diba? Diba, inayos ko lang pala yung font nito, pasensya na. Okay, kaya nga kahit ano pa yung background mo, engineer ka ba, teacher ka ba, and whatnot. Number 2, you have to identify sino ba yung audience mo. Kaya nga, a lot of people are asking me, Mentor, kailangan ko bang i-post na Usana ako? Di ba? O kaya, kailangan ko bang itago na Usana yung brand ko? I would say, identify your market. Di ba? Kunyari, ang Facebook friends mo, majority of them, they already know that you are Usana. O they are somehow exposed to Usana. Eh di, okay lang. I-post mo na Usana ka. Diba? And ang gagawin mo na lang is to set yourself as a different Usana associate. Diba? Kumbaga, you make yourself stand out among all the other associates. Parang ganon. Ako kasi, personally, hindi ko pinapost ang Usana dahil lang, ang first step for me para mapresentan ko sila is curiosity. Ibig sabihin, ang goal ko muna is they would ask me a question and then I would personally answer them. Kasi if I let my social media posts tell them na I'm a Usana associate, they would not ask me questions already. And that's a personal take. Diba? So kanya-kanyang strategy. But at the end of the day, do what works for you. Kaya nga, diba? What kind of people are you attracting? Dapat hindi halo-halo, diba? Ako, this is just me, diba? I only attract people that I find that I think I would enjoy working with. You get that? Wala akong pakialam dun sa, sana ma-recruit ko lahat. Hindi ganon. For me, because this is a 13-year business for me already, diba? So, I just want to prospect those na alam kong mai-enjoy ko silang kasama doing the business. Diba? Kaya meron akong mga non-negotiables, diba? Kapag itong taong to, ganito siya, hindi ko talaga siya po-prospectin. I don't care kung may malaki siyang network, diba? Kasi nga, this is a lifestyle business for me. Kumbaga, I breathe in and breathe out my Usana lifestyle. So, kailangan maayos siya for me. Diba? But of course, if you are running for PPS, you can't afford that. Kailangan i-attract mo lahat yan. Points lahat yan. Diba? What age group are you targeting? Oh, well, specific lang ako, no? Iba-iba naman tayo ng age group kasi, kumbaga, dahil nga dun sa sinabi kong statement number 1, siyempre, obviously, ang age group na pinaka-ina-attract ko talaga is yung age group ko. You get my point, di ba? So, especially right now, I'm about to enter fatherhood na, di ba? So, ngayon, tuwang-tuwa na akong kumakausap ng merong mga young children, ganyan, mga young parents, ganyan. Kasi nga, siyempre, yung curiosity ko is, paano nyo nasusustain na mag-build ng career and mag-raise up ng family at the same time, di ba? So, kanya-kanyang
faces, di ba? Kaya I'm sad to say na kailangan na natin i-let go ang ating Spartan branding kasi magiging full-time house dad na ako. Kasi nag-usap kami ng asawa ko na siya ang maghahataw sa'yo sana, ako naman ang magbabantay ng bata. Joke lang. Di ba? So, anyway. So, alam niyo po ba na 89% of people right now, of people aged 18 to 29 are active on social media. And this is perfect actually, di ba? This is perfect actually. Bakit? Tanong niyo kung bakit. It's because ang goal talaga natin dito is to build a deep network. Di ba? Kung pag-uusapan natin yung business model, di ba? Ang goal talaga dito is magpasok ka ng long-standing network of business people, di ba? In short, the 18 and 29 people are the next family builders, they're the next leaders, they're the next generation. Basically. So sila talaga yung market natin. Imagine mo, no? Few years ago, si Coach Mayan is the example of the next generation young entrepreneur. Diba? Ngayon, siya na yung naghahanap ng next generation young entrepreneur. Hindi na rin pala bata si Mayan. Nung nag-catch up kami, nagulat ako na yan na pala yung edad ni Coach Mayan right now. Diba? Sabi ko, ay Mayan, hindi ka na bata. Diba? Umataw na tayo. Diba? Imagine mo nung panahon namin, kami yung pag pumupunta sa office sa 24th floor. Grabe, napakabata nyo naman. Uy, grabe, napakabata mo naman. Ganon. Ngayon ako na nagsasabi noon. Pag may namimit akong 21 years old na associate, grabe, napakabata mo naman. Diba? But again, sila yung good market natin. But take note, diba? Actually, habang patagal ng patagal, ang social media talaga, na-open na sa lahat. Ibig sabihin, kahit ang mga lola ngayon, magugulat ka, na sila, babad na rin sila. Kaya nga, di ba yung joke, di ba, na dapat ang mga tita, may iba silang Facebook eh. Di ba kasi, di ba, lagi silang nagagalit sa mga social media posts natin kasi akala nila seryoso lahat ang mga pinopost natin. Di ba? So anyway, of course, number 3 is your content. Di ba? Kumbaga, kung nahihirapan ka doon sa tanong na, Coach, ano ba yung ipopost ko? Di ba? Ask this question sa sarili mo. Yung ipopost mo ba, anong value ba yung ibibigay niya sa audience mo? Meron, yung impact ba niya is magpo-post sila tapos sasabihin nila, tama eh. You get that? Kasi kung ang post mo is ikaw lang yung piniplease mo, then walang point yon. Hindi siya marketing post. Okay, kunyari, gandang-ganda ka sa post. Hindi naman ako KJ, di ba? Kung gandang-ganda ka at feel na feel mo, post mo yan. Pero if I'm talking about marketing, di ba? Tapos gandang-ganda ka sa post mo. Tapos, pinost mo siya sa social media. Tapos, ang caption niya lang, feeling cute, might delete later. When you talk about, di ba, marketing, ano naman yung marketing value niyan sa audience mo? Wala. Di ba? So, all I'm saying is, ask yourself, para aanin ito ng aking audience? Di ba? Of what value would this give to my audience? You get that? And of course, very important din. Alam mong sobrang importante ng post mo. And very valuable yan para sa mga audience mo. Pero hindi siya nagsa-stand out eh. So, baliwala din yung post mo kasi hindi rin siya nagsa-stand out, di ba? So, another essential question is, how can you make it stand out? Di ba? Kaya nga, alam nyo, hindi ko lang pinopromote ang TikTok ko kasi hindi naman ako gumagawa ng content doon, di ba? Kusa lang siya nagma-viral. Meron akong video na 8 million views, I have 60,000 followers sa TikTok kahit hindi naman ako nagpo-post. Alam mo bakit? Kasi lagi importante sa akin yung putting myself into the audience shoes. Di ba? Ibig sabihin, oo, tuwang-tuwa ako as the creator of this post, as the author of this post. Pero the question is, sa audience na wala namang pakialam sa'yo, di ba? Hindi ka naman kilala, di ba? How would this post make me pause, di ba, and read your post? Kaya nga, for example, pumunta ka sa Malaysia, anong mas importante? I-post mo lahat ng mga Malaysia photos mo? Or mag-post ka ng isa na pinili mo na alam mong yun yung magre-represent ng experience mo sa Malaysia that would make people curious na ano bang ginawa ni Sunshine sa Malaysia? Ano yung summary photo mo nun? Bakit? Kasi pag nag-newsfeed sila, kapag pinost mo yung maraming photos, naka-collage kasi yung mga yan into smaller photos sa newsfeed. Compared kapag isang malaking photo lang yan at talagang in-strategize mo yung content mo. Ibig sabihin, di ba? It's a good photo. Diba? You are in the middle. There are the interesting elements around you, di ba?
nagpa-post ka talaga na, in short, what's gonna make it unique and what's gonna make it to stand out. Yun talaga yung sasagutin mo, di ba? And then of course, for the caption, di ba, ang hilig-hilig natin yung long post ahead. Guys, ang magbabasa lang niyan are people who are close to you. Di ba? You have to summarize your thoughts into 1 to 2 sentences kasi nga, people have a very short span of attention. Di ba? Ibig sabihin, bakit naman nila babasahin yan? Sino ka ba? Di ba? So make it readable for them na pag dumaan lang sila, pag dumaan sa newsfeed nila, is na-gets nila agad yung sinabi mo. Di ba? Kaya nga, di ba? You post a photo na maraming elements so they would pause and then zoom the photo. Kapag mukha mo lang yun, kunyari, Malaysia convention pero selfie mo na 80% of the screen mukha mo. Ano pinagkaiba no na kinuha mo yun sa Pilipinas versus Malaysia? Number 2, bakit naman sila magpo-post lagi naman nilang nakikita yung mukha mo? 'Di ba? So you put elements on your photos. And of course, the caption, 'di ba? So kunyari, if I'm the audience of your Malaysia convention at ang goal mo is to make them curious na ano bang ginagawa nito? Akala ko ba nurse siya? Bakit biglang nasa business convention siya? 'Di ba? What would make your post stand out, diba? So, yung caption mo parang ganito. This is a life-changing event for me. I never saw if you would ask me 5 years ago if I'm gonna be surrounded by business people, alam mo yun, yung mga life realizations mo, na it's a unique experience, na it's a life milestone, na you are surrounded by this and that, anything that would make your audience curious, diba? Yun yung ipopost mo. You get that? Guys, kaya nga sineseparate ko ang Instagram ko sa Facebook ko kasi alam mo yung mga pa-artistic tayo na nakita mo yung magandang wall sa Malaysia. Tapos yun yung pinost mo sa Facebook kasi ang ganda ng wall art sa Malaysia. But you know, akala ko ba ang post mo is to attract your prospects? You get that? Kaya tama wapakels tayo minsan sa mga post natin ng ibang tao kasi nga, ano naman yung value na nakukuha nila sa post mo, di ba? Well, anyway, that's your content. Kaya nga again, let me just reiterate, your goal is curiosity. Kaya nga, yung iba pa nga, di ba? Kunyari, I'm sure nakalagay sa mga walls sa ating convention. Asia Pacific, USANA Asia Pacific Global Convention or Asia Pacific Convention. Kunyari, ang goal mo lang is to build curiosity, takpan mo yung USANA muna. Di ba? Okay, alam nyo kung ako sa inyo, magdala talaga kayo ng Filipiniana outfit. Tapos talagang bumili ka talaga sa National Bookstore ng flaglet mo na Pilipinas. Magpa-picture ka sa convention center. Kasi that's gonna make you look like, well, you are a business delegate of the Philippines. Pero, you know, yun talaga yung money shot na tinatawag. Okay? Okay lang ba na lahat tayo itag nyo ako sa stories nyo, yung @MartinDominic. Kahit na palitan mo lang yung pangalan ko para hindi makita ng tao. Gusto ko lang makita yung money shot mo, di ba? Yung, if you are gonna compress or if you're gonna summarize your delegation photo sa Malaysia, na nandoon yung itsura ng Malaysia, Global Convention, the event center, di ba? Yung costume mo, yung outfit mo, may hawak ka ng flaglet, di ba? And of course, your caption. What's gonna be your money shot? I'm interested to see that. Okay? Okay lang ba? Itag niyo ako sa money shot niyo. Ano yung magiging pinaka-important? Kaya tinatawag natin na money shot kasi yun yung pinaka-importante yung photo na gagamitin. Di ba? So pakita ko yung money shot ko sa inyo, no? Kasi ang introduction ng aking presentation na hindi pa nila alam ang USANA on the first parts of my presentation, it looks like this. Teka, meron ba ako ito? Ayan. It looks like this. Teka lang. Ayan. Ito yung money shot ko. This is how I introduce myself. Ayan, di ba? 2022, I was given a global award for helping hundreds of entrepreneurs build their own home-based businesses. Di ba? So that's my introduction to myself every time I give my USANA presentation. Money shot yan, di ba? Naka-barong Tagalog ako. Naka-Philippine flag ako. It's an international convention, di ba? So yung tao na dapat hindi talaga siya makikinig siya parang, ay shucks, tayo na lang. Hundreds of entrepreneurs build their own home-based businesses. I have to listen to this guy. You get that? So you have to be intentional sa lahat ng mga ipopost mo. Okay? Sa social media mo. Okay? So let's go back. Ayan.
Alright. Okay, so again, every time you post something on social media, whether it be stories or newsfeed or wall, di ba? Ask yourself, am I making my prospect curious here? Tama? Curious ba yung prospect ko? Okay? Kaya nga, step by step tayo para very effective tayo. Ayan, anong oras na ba? Okay, sakto lang naman yung oras natin kasi binigyan ako ng 5 hours ni Coach Jusan, Mentor Jusan. Joke lang. Okay. Step number 1, change your profile photo. Di ba? Dapat doon sa photo mo pa lang, automatically, gets na agad nila. Di ba? Are you a modern entrepreneur? Are you an internet marketer? Are you a lifestyle marketer? Di ba yung yung nagva-viral na post na kapag naka-blazer yan, sa profile photo niya, may i-offer na insurance yan. Di ba? So, ayan. So, hayaan mo sila. So, gawin mo kung ano yung magre-represent sa'yo. Di ba? So, for example, if you can see me right now, ang aking profile photo, di ba? True to my branding, it's my before and after photo of my weight loss. Di ba? Kasi that's what I'm promoting right now. Okay? Alright. So, for example, alam nyo, ito yung mga examples lang. Talaga nagpapa-photoshoot talaga kami. Hindi pwedeng hindi kami nagpapa-photoshoot kasi profile photo mo yan eh. Basically, that's your business logo. Tapos, are you telling me na si Naruto yung gagawin mong logo ng iyong business page? Tama? Are you telling me na low quality photo yung resolution ng iyong profile photo? Di ba? Are you telling me na kandila pa rin yan? 5 years ago pa yung namatay sa family nyo. Hanggang ngayon, kandila pa rin yung profile photo nyo. Di ba? So, ayusin na natin. Di ba? So, imagine mo, di ba? Yan yung mga profile photo ng team. Pero, ewan ko kung sinama ko dito, di ba? Pero, ayan, anyway. Hindi, dati kasi sinasama ko yung mga lumang photos nila. Nakakatawa. Nakakatawa yung mga lumang photos nila. You know, just looking at these people, alam mo na, they're on a mission. Di ba? Hindi sila basta-bastang tao lang. They're on a mission. Di ba? Either they're striving growth for themselves or they have a goal. Di ba? They're on a mission. Parang yun talaga siya. Di ba? Okay, number 2, change your Facebook information. Your goal is to make it look professional. Hindi yung, may nakita nga ako sa chatroom kanina, di ba? Works at Krusty Krabs. O kaya, works at, di sa puso mo, mga ganyan talaga. Alam mo, hindi ko nga ina-add yung mga yan sa Facebook eh. Pag Krusty Krabs, o kaya di sa puso mo, automatic delete. Di ba? Pasensya na pala, hindi ako nag-add na ng bagong friends sa Facebook na Yusan Associate kasi prospects lang ang aking Facebook. Kung gusto niya akong i-connect, sa Instagram tayo mag-connect. Facebook is exclusively for my customers and prospects, alright? Your goal is to make it look professional, di ba? To drive curiosity from your prospects. Keep in mind that your prospects will check your Facebook page while in a conversation with you. Di ba? Habang ini-invite mo sila, they're gonna be curious. Ano ba itong ino-offer sa akin ni Doc Thelms, di ba? Tapos pupunta siya sa Facebook page ni Doc Thelms, tapos nakita niya doon na nagbebenta siya ng leche flan, di ba? Ay, papa-franchise ata ako ng leche flan nito, di ba? So, alam mo na. So, joke lang, Doc Thelms, ha? Okay, so alam mo na. So, importante talaga yan. Alright? Okay. So, for example, di ba, si Coach Gabe Postin. Pero iba na rin ang brand nito eh. Ano na rin siya? Weight loss na rin siya ngayon eh. Wala lang, tuwang-tuwa lang ako. Okay, so nakalagay dyan, 6-figure millennial. Oh, grabe naman yan pag sinabi mong 6-figure millennial. Hindi siya 5-figure millennial, he's a 6-figure millennial. He's a techpreneur, he's a magician, he's a keynote speaker. Ibig sabihin, pag sinimulan kang kausapin ng taong to, you would take him seriously kasi yung profile niya is saying na seryoso tong taong to. Diba? No hula-bula. Diba? O to, si Coach Sean. Actually, si Coach Sean, ganda ng ano niya eh. Kasi ito yung market niya eh. So, siguro kaya na ginamit na. Millennial Leader Creator. Grabe, powerful. Global Pharma Distributor. Ay, grabe naman. Di ba? So, in short, these are very powerful profile. Ano bang tawag dyan? Alam niyo na yon, di ba? Actually, ako, iniiba ko siya lagi. Iniiba ko siya lagi. Depende sa current market ko, di ba? So, social media tip, di ba? Your goal in social media is to build a good starting impression. It is not the ultimate reason why a prospect would join you, but it opens the curiosity first. Di ba? So, ang goal mo lang talaga is to build them curiosity. Kunyari, sige nga, mag-unmute kayo. Tapos sabihin mo sa akin na gusto ko pong ma-brand, di ba? Tapos mag-usap tayo ng 2 minutes, bibigyan kita ng brand mo. Sige, sinong gustong akala mo talaga eh, no? Sinong gusto magpa-branding tip? Sige nga, sinong maglalakas loob na magpapa-brand?
Ibabrand Ako, natin sa today. mag-volunteer na kasi mahal si Coach Martin. Mahal Ay, opo. magpakonsulta. Mahal po ang Free consultation po ngayon. talaga. Just for now. Okay. Libre Unmute magpa- yourself. I said unmute Sige, I yourself. don't know if pwede mag-unmute. Pwede. Sige. Mamimili na lang ako kung sino yung nag-participate with facial expressions at reactions para naman hindi sayang yung pag-open ng camera nila. Si Doc Telms. Ayan. Kay Doc Telms tayo. Kanina pa siya tawang-tawa sa akin eh. Muntik ko nang singilin ng entrance fee. Kanina pa siya na-entertain eh. Can you, hello Doc Telms. What are Good you, afternoon po. Anong doctor po kayo? Doctor of Education po. Ay, grabe. Like doctorate degree holder? Yes po. Meron pa palang doctorate degree holder na off-shoulders ang outfit everyday. Ang ganda naman ng branding na yan. Very timely, di ba? Joke lang. Sige po. Meron po ba kayong naiisip na brand nyo na naisip nyo habang nagsasalita ako? Especially you're a doctorate degree holder. Ang gusto ko po is I want to maintain being in the teaching profession while doing my side hustle po. Oo, kasi pwede naman talaga eh, di ba? So, kunyari lang, di ba, parang ang mga doctorate degree holder, kilala yan na mga yung seryoso, studious, imposibleng hindi, di ba? Tapos mga walang oras, kasi career-oriented talaga sila. Bakit may magdo-doctorate degree holder ba na gustong tumambay? Wala naman, di ba? Pero ang magandang branding po na ang magandang brand po na parang pwede yung gamitin. Alam mo yung instead na mga traditional knowledge yung itinuturo mo, you are empowered to teach something else na talagang practical for people out there. Alam mo yon, so gagawa mo na lang ng slogan yon, di ba? Parang si Mentor Badet Ocampo, kung kilala niyo siya, Kabiko. Yes. Di ba? Parang the queen of reinvention. Di ba? Kasi dati, siya, di ba? Parang traditional teacher siya. Tapos ngayon, hindi pwedeng naka-formal outfit siya. Kailangan laging youthful. Kailangan bob cut siya lagi. Kailangan cool siya lagi. Alam mo yun? So, you just go out of your norm bilang doctorate degree holder kayo. Di ba? Isipin nyo, ang ultimate niyan, Doc Telms, no? Yung, pag naging keynote speaker kayo ng USANA Convention, no? Tapos ipopost mo yon. Tapos ang caption niya, di ba? Ano po bang nyo? Ano po bang doctorate degree nyo? Ano pong field? In administration and supervision po. Administration what? Administration and supervision. Administration and supervision. Grabe, no? Wala nang comment, no? Kasi hindi ako familiar. Di ba? Pero kanya, from teaching administration and supervision to teaching, basta, gets mo na yon. Hindi ko talaga alam kung ano yung administration supervision, pero of course, di ba, doctorate kayo, kaya very impressive na yan, di ba? We are rooting for you, Doc Telms. Ayan. Okay, thank you po. Coach. Thank you po. How about you, Sir Mark Quiroga? Ano pong profile ninyo? Hello po, Mentor. Bali, I'm a seafarer by profession. Oy, grabe. Ah, Full-time? Hanggang ngayon, hindi na. Balik ako na po ng July. Hindi pa ako. Hindi pa bumabalik. O, galingan mo na, para hindi ka na bumalik. Yes, Mentor. Ayan. So, anong naisip mo naman na brand mo habang nag-uusap tayo kanina? Ang naisip ko na brand, Mentor, is millennial entrepreneur. How old are you? 28. 28. Millennial ba ang 28? Yes, Mentor. Pasok Okay. pa. Kailangan hindi mo tatanggalin yung seafarer sa brand mo, 'di ba? Kasi very attractive yung from parang alam mo yung parang dating nasa dagat, ngayon iba na yung ginagawa. Kailangan ma-capitalize mo yung idea na bakit kaya hindi ka pa bumabalik sa barko? Parang Okay. 'di ba, from faring the seas to faring the drop shipping market, ganyan, 'di ba? So, example lang 'yon. Hindi kasi ako magaling sa on the spot kaya you get my point, 'di ba? Parang wag mong tatanggalin. Kunyari ako, when I started in USANA, hindi ko tinanggal yung brand ko na bata ako kasi I started USANA I was 19 years old. So hindi ko siya tinanggal kasi that's making me special in the market eh. Kasi 'di ba, lagi nilang iniisip na 19 years old hindi yan makakapag-lead ng group. I was able to lead a group, di ba? So talagang young millennial leaders yung matagal kong brand, di ba? Ayun, just make yourself unique. Pero don't lose your core. You don't lose your identity. All right? Okay. So next slide.
Yes po. Meron po ba tayong tanong? Or hindi lang nakamute? Okay. So may mga do's and don'ts naman tayo sa social media. Ano may mga do's natin? Be relatable, okay? Just be yourself, di ba? Post something that is either or both, di ba? Entertaining and inspiring. Siyempre, hindi pwedeng lagi nagpapatawa ka lang. Dapat, pero hindi rin pwedeng lagi ka lang nakaka-inspire. Kasi siyempre, magiging bland din naman yung brand mo kapag puro ka lang quotable quotes every day, makikita din naman nila yan kahit hindi ka nila i-follow, di ba? And of course, your goal is to create engagement talaga. Hindi pwedeng ang mga post mo lang, yung mag-iiwan lang sila ng like. Dapat, minsan, maganda rin yung nagtatanong ka din para meron kang nakukuhang sagot, di ba? Ayan, si Mentor Josan, napakagaling gumawa ng mga post na mapapa-interact ka talaga. Okay, ano yung mga don'ts natin? Number 1, offensive posts. Number 2, anything that would promote, anything that won't promote you as someone who has a goal or being productive, ganyan. Restaurant ko sa Malaysia. What's restaurant? Ayun, tama. Nagpaparecommend ka sa Malaysia. Meron yung ongoing ngayon na pagalingan ng template sa sa yung Philippine delegate ng Malaysia. Tawang-tawa talaga ako doon, di ba? Yung pagandahan tayo ngayon ng template ng Malaysia delegation. Kaya nagko-comment ako, first runner-up, ganyan yung mga kino-comment ko doon sa sa mga post ninyo. First runner-up, second runner-up, kasi pagandahan ng mga Malaysia delegation post template, di ba? Ayan, don'ts of offensive posts, anything that won't promote you as someone who has a goal or productive, di ba? Kasi, for example, pwede naman mag-post ka ng travel photos mo, pero lagyan mo ng element na you deserve to travel or you chose this life because you deserve it. Alam mo yun, hindi pwedeng yung tambay lang yung binopromote mo na idea. Huwag ka na mag-post ng low-quality images. Guys, sa panahon ngayon, napakamura na rin. Even yung mga high-definition photo cameras na phone, napakamura na nila ngayon, di ba? Hindi na uso ngayon yung mga naglo-low quality images. Number 4, polarizing views. Yung kumbaga, yung mag-i-initiate ng personal nyo nang i-take yan, kayo na bahala mag-justify ng polarizing views. And of course, don't post you sana muna pag bago ka pa lang. Hayaan mo na sa Mentor Josan na alam na ng tao na yumaman na siya sa iyo sana. Pero pag bago ka pa lang, di ba, you make them curious muna, don't post you sana muna para they would ask you, they would approach you. Di ba? Kami kasi nagpupunyari, di ba, ang shorts ko lagi sa gym, Usana, di ba? I post my Usana supplements. I post my breakfast na Nutri-Meal, di ba? Grabe guys, alam niyo yung Nutri-Meal Plus, yung whey protein, grabe. That's the perfect breakfast. Di ba? So, it's because alam na nila na, the lifestyle that we have right now is because of Usana. Pero habang binibuild mo pa lang yung curiosity, ang goal mo is to not post Usana muna. Alright? So, for example, di ba, yung mga, alam mo, kunyari, yung simpleng Zoom meeting like this. Di ba? Tapos, lalagyan mo ako ng arrow sa stories mo, di ba? Tapos, lalagyan mo doon sa caption. Akala ko maitsura lang siya, magaling din pala, yung mga ganon. Na joke lang, di ba? Pero, ibig sabihin, show to your market kung ano yung pinagkakabalahan mo so they can be curious. Di ba? Kailangan nakikita nila na you have activities, di ba, na pinagkakaabalahan mo for a goal. Di ba? Oh, by the way, ito extra na lang to. Coach Susan, do I have time? Meron pa ba akong oras? Okay. So ano lang Yes, to? go ahead. Pakita ko lang sa iyo yung, thank you. Pakita ko lang sa inyo yung ano ba yung nangyayari if you post properly and effectively sa social media. Meron kasi yung di ba, meron lang tayong warm market, cold market, indirect approach, direct approach. Ako naman, marami akong approaches, di ba? So for example, for direct approach, di ba, you have to directly sell invitation to them. Kunyari, super direct approach. Dahil nga, post ako ng post araw-araw, alam na ng mga kakilala ko na meron akong inaabalaw. So when lalo na yung mga Zoom calls na araw akong pinopost, so when I approach someone, sabi ko lang, let's have a Zoom call. Sabi niya, sorry, wrong spelling kasi ako di ba? So sabi ko lang, bro, are you available at 8? Okay, what app? Ito ba, Zoom? Di ba? Imagine mo, alam na agad nila. Kasi araw-araw ko nag-Zoom So alam na nila na yung ibig sabihin ko sa Zoom, is ito yung ginagawa ko araw-araw. Alam na nangyari dyan, ito, nag-pay in to. Di ba? Very quick lang, that's the same person. Di ba? Kasi nga, kumbaga, binigyan ko na sila ng prologue, di ba, ng ginagawa ko. Piniprepare ko na sila na, by the way, one day i-approach kita,
Di ba? Lalo na nakikita naman natin who are viewing our posts di ba? So, kung prepare mo na sila. Tapos meron din naman akong tinatawag na assess direct approach. Ibig sabihin, again, this is in the premise na araw-araw ako may pinopost, di ba? Kamusta? Kailan sampa mo sa barko? Seaman naman to. Sabi ko, Kuya, next year po. Tapos dinidiretso ko na siya. In-assess ko na nasa Pilipinas, nasa lupa siya ngayon, hindi siya nagbabarko. Pero alam kong nagla-like to sa mga stories ko. Kasi minsan naman pinaprostate ko yung mga nag-i-interact sa stories ko. Kaya sabi ko, I have a project, binubuo ko yung team. You can help me at the same time. It can help you rin naman by earning in dollars kahit na somehow part-time lang siya. O di ba? Invite ko kaagad siya. 7:30 na lang kuya. O ganun, ang bilis lang, di ba? Kasi nga, somehow, yung invitation process would always start sa social media post mo. Especially titignan mo dyan, sino yung mga nagla-like sa'yo, sino yung mga nag-review ng mga stories mo, di ba? Kaya nga, tapos pag sinabi mo namang indirect approach, let them invite themselves. Ibig sabihin, ano ka lang, maki-interact ka lang na maki-interact sa social media and then ask them a question kapag nag-react sila. Di ba? And then you answer their question and then they answer back and then you ask back. Tapos pag tinanong ka na nila, di ba? Kunyari, tinanong mo, yung cute naman ng aso mo, anong lahi niyan? Di ba? Nakita mo yung social media nila. Sabi nila, Shih Tzu, ikaw ba mahilig ka rin ba sa aso? Pag tinanong ka na nila pabalik, ang tawag dyan, it's your time to shine. You have to answer them with something na talagang maku-curious talaga sila. Di ba? Hindi yung kung ano-ano lang yung sinasabi mo, kaya, okay, they can let it go. Okay, yun lang pala, okay. Di ba? So, alright. Ayun lang, di ba? Actually, power hour slides ko to eh. So, sige, gawin lang natin para naman ma-apply natin tong pinagtatrabahuan natin. For 4 minutes, okay, magta-timer ko. For 4 minutes, gumawa tayo ng stories na you are going to get engagements for your upcoming Malaysia convention trip. Or kung hindi ka naman pupunta, gamitin mo itong Zoom screenshot na to to create an engagement because you are doing something with Zoom. Ask a question, di ba? Ask a question. Ibig sabihin, gawa ka ng poll na answerable by yes or no, or me, or them, di ba? Create a story for 4 minutes and timer starts now. Here are the examples. No? Kunyari, you post a screenshot of this Zoom webinar tapos gawa ka ng poll. Ang tanong mo dyan is, in this day and age, are you also do you think social media branding is important? Ganyan, di ba? Ganon. Tapos gawa ka ng answerable by yes or no na button. Di ba? I hope alam niyo sa Instagram kung paano maglagay ng poll. O kaya mag-post ka ng Malaysia, anything that's Googleable, di ba? From Malaysia, di ba? Let's say yung Petronas Tower. Pwede kang magtanong dyan na any recommendations if you're a first-timer in Malaysia. O kaya, what to wear in Malaysia, di ba? Basta ang goal mo lang talaga is to create something that would create engagement sa iyong market. Ayan. Tapos mag-i-interview tayo dito kung sino yung... O pwede rin yun, di ba? Wanted date in Malaysia. Alright. So 4 minutes. Tapos magtatanong ako kung ano yung ginawa ninyo. O, di ba? Kunyari, tinaga ko ngayon ni Mentor Jusan sa Instagram stories, di ba? Tapos, ano yun parang, sabi niya lang, top tier personal branding. Pero low-key, ang pinapakita niya talaga doon yung view ng kanyang room, di ba? Na parang nasa dagat talaga siya, di ba? So, lifestyle marketing at its best, di ba? Ayan. Okay, so tanong ko lang, sino bang pwede nating interviewin dito? Si Coach Lou Javier, na lagi ko nakikita sa office. Coach Lou Javier, ano yung pinost mo? Ano yung balak mo i-post sa social media na magkukuha ng sagot from your prospects?
Siyempre, hindi niya ma-unmute yung sarili. Teka lang. Has to unmute. Ayan, pwede, Coach Martin. Pwede. Ayan. I-unmute nyo lang po, Coach Luke. Yan. Naghahanap po ako ng tourist spot sa Malaysia, then yun po yung ipopost ko. Ano pong question yung balak nyong ilagay? Ah, nag-iisip pa po ako, Coach Martin. Oh, okay lang. You have 4 minutes Kasi- lang. Tensya na po. Okay. Ay, okay lang po. Nagpasensya ka pa talaga, Coach. Ayan. So, kunyari, may tigyawat ako ngayon dito sa ilalim ng mata ko, di ba? Ayan. So, pwede kong i-post ngayon yan sa Instagram. Tapos, any recommendation para mabilis mag-dry tong pimple na to because I have an upcoming Malaysia Business Convention. Oh, ano ba talaga yung minarket ko? Yung pimple o yung Malaysia Business Convention? You get that? Ayan. Alright. So siguro habang ginagawa natin yung yung social media postings natin, siguro let's open like 5 minutes maybe for tama ba, Coach Fransan? Kasi tapos na po yung slides ko. Ayun, sige. So while people are doing their social media posts, and take this seriously ha, kasi yung goal natin mag-ROI talaga. There's a question here, Coach Martin. Paano daw dun sa mga hindi daw photo savvy, camera savvy, or social media savvy because we have associates na medyo challenged sila sa social media. What are your tips for them? I don't think naman yung nire-require kong photos or yung expertise level niya sa photography is sobrang taas. At the end of the day, lahat naman ng bagay na pag-aaralan. At saka, you don't have to make it complicated. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, it's not even about like the angle of the photo or how artistic it is. Di ba? At the end of the day, ang importante lang doon are the elements of your photo. Di ba? So, okay, matakot. Don't be intimidated. And of course, the more you expose yourself, diba, sa Instagram lalo na, ang dami-daming parang napakagandang photos din. The more you expose yourself sa mga elements na gano'n, the more na makikita mo na, ba't ba ako nagandahan dito? Ibig sabihin, yun lang din yung i-apply mo na principle dun sa gagawin mong photo. So, it doesn't have to be technical, diba? Pero, ang napansin ko, you can't go wrong with having a standee. Alam mo yun, yung tripod, para sa mga cellphone ninyo, kahit sa Malaysia pa dyan. Kasi foldable naman yan eh. Let me give you a secret kung bakit perfect lagi yung mga gym shots ko. Kasi this is my... Teka lang, tanggalin ko lang yung background ko. Ayan, magpa-product Ayan. promotion na si Coach Martin. For product promotion, you can use my Send us an discount. affiliate marketing link. Joke lang. Diba? So this is my water bottle sa gym. Diba? So a lot of people are asking me, bakit maganda lagi yung angulo mo sa camera mo sa gym? Ang lagi sinasabi sa kanila, because you have to always bring with you a tripod. Kaya lang, I find tripod bulky. This is a startup product sa States called Ringo, R-I-N-G-O. Diba? Ringo siya. I think they ship in the Philippines. Alam mo maganda dito? It's a tripod as well. It's a tripod, diba? Naiikot mo siya, tapos napi-flip mo siya. Ayan, napi-flip mo siya. It's very strong, di ba, the magnet. Tapos, naiinuman mo siya. Di ba? It comes in 3 different colors, orange, rose gold, joke lang. Di ba? So that's my tripod. To get a 10% discount. Wala akong Ayan, discount. so Coach Martin really is our social media influencer. And for discounts, what? Martin 50 off. Wala pong Anyway, magpapasabay kasi sa States ko sa binili. Yeah, pero and for those pili ko na- meron naman yan dito. I'm not very sure where Coach Martin got that, but you can send him a message. Why not? Diba? This is a promotional business. So for those people also who are, you're intimidated because you think all of these are so technical, think leverage. You're not in a leveraging business for nothing. Kung di mo gusto yung phone mo dahil pangit yung camera, maghanap ka ng teammate na naka-iPhone 15 kahit hindi fully paid. Sabihin mo, Coach, take my photo here. This is my money shot. Tapos padala mo sa akin sa Messenger. Okay? So think leverage. Tapos kung hindi ka marunong mag-caption, lapitan mo yung magaling mag-caption sa group nyo. Coach, Tama. eto yung picture ko.
gawan mo naman ako ng caption. Or pag nag-post si Coach Martin, kopyahin nyo na lang. Okay? Alam niyo yung mga Martin, can I awardees? copy your post? Diba? So, Tama. you really have to think leverage if you're not in the position to learn this from scratch. Okay? Huwag magtanong. Okay? Huwag mahiyang magtanong. Okay? You ask for Yeah. help and you always leverage. Okay? So, Coach Martin gave already everything. He gave the best things to really equip us for the APC. And, okay, naghihintay si Coach Martin. He's waiting for your money shot. Sa 4 days na convention, okay, gusto ko na i-hunt kayo ng voice ni Coach Martin. Okay? Tama. Let his voice hunt you. Okay? Where is your money shot? You're not yet taking your money shot. Hindi mo pa nga pinopost yung money shot mo. Okay? Pinost mo lang yung kumain ka ng noodles sa sa marketplace. Wala namang value yun. Okay? Sige. So, can we all give an amazing thanks to Coach Martin? I hope we'll have him at another setting kasi he's not just good at social media marketing. He actually used that. Okay? He used that too. Kung gusto nyo din mag-rank advance, dapat marunong mag-mute. Sino ba hindi naka-mute? Ayan. So he actually used that skill, no? Yung social media skill niya, he used that to be, the youngest millionaire, the youngest Ruby director, and the youngest person to have ever set foot in the biggest arena of USANA Philippines. So hopefully we'll have him again next time na naman for business concepts, okay? And we sure had a sweet afternoon with Coach Martin, painit ng painit as we're approaching the APC, but we are not going home. Sunshine wants to present you with something, Coach Martin. Yes. So, Coach Martin, thank you so much for your time. And I know we have 81 participants in the Zoom and alam ko na all of them puno-puno yung learnings. Yun, yung notes nila punong-puno. And of course, before we take our photos, so I'm gonna give this certificate of appreciation. Wait, let me share sa screen ko muna. Oh. Guys, follow me on Instagram at Martin Dominic. That's my Instagram, at Martin Dominic. Yes, follow nyo si Coach Martin. Makikita nyo talaga, paano niya nile-leverage yung social media niya sa business. Okay, so let me share my screen here. Okay, so Coach Martin, thank you so much for your time. So, we are giving the certificate of appreciation to you for your exceptional dedication as our guest speaker at Success Team International's Wednesday coffee session. So, we express our deepest gratitude for your time and expertise in sharing valuable insights contributing to the success of our business, given this 10th day of April 2024. So, Coach Martin, thank you so much for your time, and for those participants na nandito, it's 3:27, 1 hour tayong nandito at puno-puno yung learning. Salamat. And of course, don't forget to tag your stories, yung mga learnings nyo. Tag nyo si Coach Martin. Okay. Yes, let's take a photo after this. So tag nyo siya, okay, para makita ng lahat ano yung ginawa natin because it's a holiday. Some of yung mga friends natin gumagala but nandito tayo sa Zoom, naglo-learn, okay? So I think it would be better if everyone can open their camera so that we can take our photo. Yung memory natin with Coach Martin para alam natin, ito yung memory na start ito ng pag-upgrade natin ng social media platforms natin. Okay? So, okay, lahat na nag-open ng camera. So, let me take the photo in 3, 2, 1. Smile! 3, 2, 1, smile! Okay, next page. May next page pa tayo. Okay, next page in 3, 2, 1. Smile! And we have the last page. Okay, may last pa. In 3, 2, 1, smile! Yun. So, everyone, thank you so much for your time. Okay, so, next Wednesday, we don't have a Wednesday session kasi nasa APC kaming lahat. So, keep in touch lang. And, of course, again, thank you so much, Coach Martin, for your time and for those Thank you. 90 participants. Thank you so much and have a good week, for the Thank you so Malaysian. much. Let's go. Yes, ready your coffee. See you all in Malaysia. Thank you. See you in Malaysia. Thank you, everyone.